isa. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang segundo, isang malaking kamay ang biglang namuo sa langit at marahas na hinampas si Haring Sandros. Boom! Tarat-tarat. Isang putok. Si Haring Sandros ay hinampas ng malakas sa lupa. Buong katawan niya ay bumaon dito. Ang aklat ng kalikasan ay gamulong sa gilid. Agad na hinawakan ng napakalaking kamay na iyon ang Nature's Book. Ito ay ang Flayed Lord. Nandito pa rin talaga ang matandang umutot. Sabi ni Lucrecia, nasa ikasyam na palapag na ngayon ang aklat ng kalikasan. Madarama ito ng lahat ng mga Panginoon sa ikasyam na palapag. Ang aklat ng kalikasan ay ang tanging kasangkapan na naglalabas ng mga Panginoon sa hola, kaya tiyak na aagawin nila ito tulad ng mga baliw. Nang bumagsak ang boses niya ay sumugod si Alex. Kanina lang nasa loob pa rin siya ng stronghold. Bigla siyang dumating sa harap ng napakalaking palad na iyon. Boom! Tarat-tarat. Isang pagsabog. Isang suntok ang ginawa ni Alex. Ang kapaligiran ay nagbago at ang espasyo ay lumambot. Ang malaking kamay na iyon ay agad na nagkapira-piraso at lumipad palayo. Gayunpaman, malinaw na tumanggi ang Flayed Lord na sumuko. Nabasag ang bundok ng umalangaw-ngaw ang isang malakas na boom at isang malaking butas ang lumitaw sa lupa. Isang tumalon mula rito ang napakalaking pulaka. Gulat na tanong ni Blaze, Nay, yan ba ang tinatawag na Flayed Lord? It's a toad. Tumango si Lucrecia. Tama. Napakahirap pakitunguhan ng pulaka na ito. Ngayon, tiyak na mas makapangyarihan ito kaysa dati, malungkot na bumalik si Haring Sandros, nakakamadali lang lumabas. The Asterisk man ito. Ang lakas ng Panginoong ito ay sobrang nakakatakot. Isang pulaka ang muntik na akong masapak sa meat-puhip. Ito ay magiging sobrang nakakahiya kung isa publiko. Nang makita ng pulaka na kinuha ni Alex ang aklat ng kalikasan ay agad itong tumikim at diretsyong iniluwa sa kanya ang isang parang pasusuhin. Jeez! Umiling si Alex. Napakadali lang para sa kanya na makitungo sa mga demonyong Panginoon. Karamihan sa mga ancestor witches ay mula sa tribo ng demonyo. Ang Toad Lord na ito ay ganap na walang ideya kung sino itong pakikitunguhan. Boom! Tarat-tarat. Malakas na tunog. Hinampis niya ang isang palad na may kapangyarihang witch. Nagulat ang dambuhalang pulaka. Sa susunod na segundo, diretso itong nakahiga sa lupa nang hindi gumagalaw. Hindi naabot ni Alex ang pamatay na suntok. Ang suntok na ito ay tumama lang sa loob 100 metro ang lalim sa lupa, ngunit hindi niya ito pinatay. Swoosh! Ang aklat ng kalikasan ay ibinalik kay Haring Sandros. Sabi ni Alex, huwag ka nang mawala ulit. Hindi kita tutulungan kapag nawala ka. Kinuha ni Haring Sandros ang aklat ng kalikasan at balak umalis. Taktong pagkalabas niya ay umatras siya. Mas mabuting pumunta ako sa 18 palapag kasama kayo. Sabi ni Shelly sa malutong na boses, hindi ka man lang makaharap sa isang Panginoon sa 9 na palapag. Hindi mo ba liligawan si kamatayan kung maabot mo ang mas malalalim na palapag? Gayunpaman, tila isang death wish kung umalis siyang mag-isa at pumunta sa unang palapag mula sa 9 na palapag. Haha! Sa tingin ko, kailangang gamitin ni Revealer Maha ang aklat ng kalikasan pagkarating natin sa 18 palapag. Tutal, ang aklat ng kalikasan ay gumaganap ng isang malawak na papel sa Netherrealm. Nakangiting sabi ni Haring Sandros. Sabihin mo lang kung takot ka sa kamatayan. Tinabi ni Shelly at idinagdag, anyway, alam ng lahat na ikaw ay mahiyain at natatakot sa kamatayan. Muli niyang hinablot ang Nature's Book. Sa sandaling iyon, sinabi ni Lucrecia, may problema siguro sa 9 na palapag ng heli. Tinabi ni Haring Sandros, ang matandang monghe na iyon ay tiyak na walang kabuluhan. Tayong mga hari ng impyerno ay may espesyal na paraan ng pagkilala sa aura sa Hell Tower. Ang lugar na ito ay naglalaman ng aura mula sa 18 palapag. Ang aura na ito ay maaaring maging makapangyarihan sa mga multo sa 9 na palapag. Sabi ni Alex, kung ganoon, malamang hindi lang ito sa 9 na palapag. Natatakot ako na magiging pareho ito mula 9 hanggang 17 palapag.
Punta na tayo sa ika-18 palapag ngayon ng walang alinlangan. Diba? Noon ay muling tumalon ang Polaka kanina at nagsalita ng wika ng tao, Chief Ephemera, short-handed ka ba? Gusto mo bang sumali? Tanong ni Lucrecia habang nakatingin sa Polaka. Sabi ng Polaka, may mali sa Hell Tower ngayon. Tino ang nakakaalam kung kailan mangyayari ang isang sakuna. Lahat tayo ay mga mahihirap na nakulong dito ng walang kalayaan, ngunit ang iyong anak ay natagpuan mo ang aklat ng kalikasan. Ito ang pag-asa ng lahat. Nang isipin ito ni Lucrecia, totoo nga. Kung siya iyon, ganoon din ang ginawa niya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Alex, paano kung hayaan natin itong sumali? Isa rin itong puwersang panlaban. Sabi ni Alex, Tita Lucrecia, ikaw ang magdesisyon. Hindi niya alam kung ano ang lumitaw sa ika-18 palapag ng impyerno, kaya gusto niyang makarating ka doon sa lalong madaling panahon. Hindi niya alintana kung may ilang Panginoon pang sumama sa daan. Pagkatapos noon, diretsyong lumapit ang 3 Panginoon. Halos lahat ng Lord-level powerhouses sa ika-9 na palapag ay dumating na. Kumunat ang noo ni Haring Sandros. This isn't a good idea, is it? Lahat sila ay mga super ghost king na nakulong sa Hell Tower. Kung sabay silang pakakawalan mamaya, malaking kaguluhan ang sasapit sa mortal na kaharian, at papatayin ako ni Emperor Gast. Sarcastic na sabi ng Polaka, ano ang Super Ghost King? Nakulong na agad ako at dito ipinanganak. Nagkamali ba ako? Kayong mga hari ng impyerno ay nagpabiye sa inyong mga tungkulin. Duwag din ang Emperor Gast na iyon. Kung kaya niya, sabihin sa kanya na bumaba sa Hell Tower mag-isa. Sabi ni Lucrecia, itong iilan lang noon. Kilala na ng lahat ang isa't isa. Wala nang iba. Sabi ni Alex, let's set off as soon as possible then. Nagmamadaling sinabi ni Blaze, Nay, nasaan ang iyong pisikal na katawan? Ang bayaw ay may cleansing vase na maaaring mag-imbak ng mga buhay na tao. Ang iyong pisikal na katawan ay maaaring itago sa loob. Lumalabas na ang kasalukuyang katawan ni Lucrecia ay hindi ang kanyang orihinal na katawan. Sa halip, ibinalik niya ito sa mga elemento ng batas sa Hell Tower. Guys, maghintay ka muna dito. Nag-aalala pa rin si Lucrecia sa kanyang pisikal na katawan. Malamang itatago niya ito. Makalipas ang buong 20 minuto, naglakad siya pabalik habang hawak ang isang taong kamukha niya. Inilabas ni Alex ang cleansing vase at inilagay doon ang taong iyon. Let's go. Sandros, you should know more about the directions of the Hell Tower, right? You will lead the way ahead. Don't worry. We won't let you die. Sabi ni Shelly kay Haring Sandros. Tulad ng mga hari ng impyerno, natural na mayroon siyang mas malakas na pangunawa sa impyerno kaysa sa iba. Alam niyang may kabuoang ika-18 palapag ng impyerno at mga pasukan at labasan sa bawat palapag. Tina Alex at Shelly ay nasa unang echelon. Naglalakad sila sa likuran ni Haring Sandros at handa ng kumilos. Mula sa ika-9 na palapag hanggang sa ika-10 palapag. Tapos, ika-11 palapag, ika-12 palapag. Pagdating nila sa ika-3 palapag, isang malaking vibration ang biglang naganap sa Hell Tower. Nayanig ang lupa at kabundukan. Nanginginig ang buong ika-13 palapag. Hindi, ang buong Hell Tower ay patuloy na nanginginig at nanginginig. What's wrong? Hindi naman sisubog ang Hell Tower, diba? Reklamo ni Blaze. Dahil dito, talagang sumabog ito pagkatapos niyang sabihin iyon. Isang malakas na boom ang umalangaw-ngaw. Isang malaking liwanag na haligi ang binaril mula sa langit na tumagos kaagad sa buong Hell Tower. Kahit nakatayo sila dito ay kitang-kita nila mula sa unang palapag hanggang sa ika-18 palapag. Ang sirang lugar ay napakalaki. Nakikita nila ang gilid ng case ng bawat palapag. Namutla si Haring Sandros. We're done for. We're done for. May malaking mangyayari. Nasira ang Hell Tower, at ang Netherrealm ay magugulo. Ang Polaka at ang ilang mga Panginoon ay namangha. Matagal nang nawasak ang makulat na Hell Tower na ito. Bakit tayo nananatili dito?
Lahat ng uri ng kasuklam-suklam na mga parusa ay naghihintay sa iyo sa loob. Ang mga tao ay namamatay tulad ng mga ilaw na napatay. Tinatapos ng kamatayan ang lahat ng problema ng isa. Ano ang punto ng pagpapahirap? Tama kung kasalanan ang pinag-uusapan, kayong 10 hari ng impyerno ay hindi rin disenteng tao. Dapat ay pumasok kayo sa impyerno at maranasan ito. Mabilis na umakyat ang grupo ng mga tao patungo sa gilid ng liwanag na haligi. Ito ang lokasyon ng pagkasira. Pagkarating nila sa kalapit na lugar, tumingin sila sa ibaba. Dahil dito, narinig nila ang pag-awit ng pangalan ng Buddha. Amitabha. Kagad pagkatapos, isang matandang monghe ang bumangon mula sa ika-18 palapag. It's Revealer Maha. Ulalas ni Shelly. After a pause, she continued, ngunit muli, hindi. Ngayon lang siya nakakita ng malaking lotus throne sa ilalim ng mga paa ni Revealer Maha, ngunit ang kulay ng lotus throne na iyon ay iba sa dati nitong nasa Budismo, ito ay itim. Isang black lotus throne. It's the Black Evil Buddha. Bahagyang bamantong hininga si Shelly. Si Revealer Maha ay hindi na ang orihinal na Revealer Maha, ngunit siya ay naging isang puti na napinsala ng masamang Budismo. Naalala pa ni Alex ang ginawa ni Revealer Maha, bakit niya ninakaw ang undergarment ni Emperor Gast. Iyon lang ang tandaan mo. Inilibot ni Shelly ang kanyang mga mata. Tinabi ni Alex, naiintindihan ko na ngayon. Tinadya niyang galitin si Emperor Gast, ngunit wala na siyang ginawang mas matinding bagay. Kaya naman, pinigilan siya ni Emperor Gast sa ika-18 palapag ng Hell Tower sa halip na patayin siya at gawing abo. May gustong gawin si Revealer Maha sa ika-18 palapag ng impyerno. Para sa kapakanan ng pagpapasabog ng Hell Tower ngayon. Minsang sinabi ni Alex na tila naintindihan siya ng lahat. Mukhang ang kaso. Gayunpaman, ano ang gagawin niya pagkatapos pasabugan ang Hell Tower? Nang ang mga tao ay nahuli sa isa pang pagdududa, isang anomalya ang naganap muli. Hindi alam kung saan patungo ang gintong halijing iyon, ngunit tiyak na hindi ito kasing simple ng pag-agos pababa mula sa bunganga ng bulkan na iyon sa Netherrealm. Sa sandaling iyon, ang mga linya ay nakabitin mula sa itaas. Tila ay space-time lines. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon ng Peacock Heavenly King na ipakita ang kanyang talento. May bumababa sa mga space-time line na ito. Mag-ingat ka. Karaniwan itong masamang demonyo mula sa dayuhang kaharian. Tinagtagal, may bumaba talaga mula sa space-time lines. Ito ay hindi isang masamang demonyo mula sa dayuhang kaharian, ngunit ito ay naging isang kalbo na lalaki. Sabay alam ni Alex. Ito ang mga masasamang Buddha na bumaba mula sa Derayenji Temple. Siguradong sinira ng master ng Derayenji Temple ang Hell Tower para palabasin ang lahat ng masasamang multo sa loob kaya. Na sila ay magiging kanilang mga alipors at sa gayon ay makokontrol ang Netherrealm. Matapos bumaba ang masasamang Buddha na iyon, nagsuspine sila sa hangin. May kabuuang 18 tao ang bumaba. Iba-iba ang haba ng mga linya. Ang bawat masamang Buddha ay tumutugma sa lokasyon ng bawat palapag. Pagkatapos, nagsimula silang magpakawala ng masamang enerhiya ng Budismo. Naghiyawan ng mga Panginoong iyon sa likod ni Alex na para bang naapektuhan sila ng psychic power ng kasamaan mga Buddha. Sila ay makokontrol ng psychic power ng masasamang Buddha. Kasama rin sa kanila si Lucretia, pabayaan ang mga Panginoong iyon. Ano bang problema mo? Niyakap ni Blaze ang nanay niya. Alex, gamitin mo ang Requiem Clock. Sabi ni Shelly. Tumango si Alex. Agad niyang tinawag ang Requiem Clock, ganun din, Supremo din ito. Kayamanan ng Budismo na ibinigay sa kanya ni Saitagarbha. Ngayon, inihagis ito ni Alex sa hangin na nagpalabas ng malakas na putok. Dito nagsimula ang showdown sa pagitan ng tunay na Budismo at masamang Budismo. Pong! 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 Ang Requiem Clock ay walang tigil na tumunog na humahadlang sa 18 masasamang Buddha sa kanilang pag-asimilasyon sa impyerno. Nagulat sila sa ginawa ni Alex.
Sa susunod na segundo, mas maraming space timeline ang nag-hangdown. Ang isang malaking bilang ng mga masasamang Buddha ay bumaba sa bungad sa ika-13 palapag ng impyerno. Patayin. Maya-maya lang, isang malamig na ungol ang narinig sa mundo. Ang espasyo ay bumagsak na may napakaraming hangarin na pumatay. Isang babaeng nakasuot ng purple ang tila lumabas sa kawalan at nakipag-slash sa kanyang tayback. Agad na nagbago ang kapaligiran sa lumalakas na sword intent. Kalahati ng masasamang Buddha ay pinatay gamit ang isang sword slash. Emperor Gast. Ulalas ni Haring Sandros. Ano? Siya si Emperor Gast. She's so powerful. She's so huge. Talk. I know a man like you too well. Nakatuon ka lang sa dibdib ng mga babae kung titingnan mo. Pumuso ng masama si Shelly habang pinapagalitan si Alex. Tinaman siya ng tingin ni Alex. Babae ka rin, no? Dapat tingin ba ako sa dibdib mo? Hindi kahit meron. Sabay pasok ni Shelly sa bubong. UB asterisk starred. Itatapon kita sa isang unit kaya hindi ka na makakatulog ng mga babae. Gayunpaman, ang kasalukuyang Shelly ay hindi katugma kay Alex pagkatapos ay kinuha niya ang cleansing vase at inilagay siya. T asterisk man. Anak ng B asterisk T. How dare you contain me with this dilapidated vase? Naniniwala ka bang gagawin kong pasabugan ng sipa? Galit na galit siya nang sabihin niyang wala siyang suso. Tinipa niya talaga ito. Natural na hindi pumutok ang cleansing vase pero iba ang sumabog. Ano ito? Kasabay nito, pagkatapos na patayin ni Emperor Gast ang isang malaking bilang ng mga masasamang Buddha, tila hindi niya magagamit ang kanyang espada ng magkasunod. Ang gayong napakahusay na panghuling paglipat ay malamang na nangangailangan ng akumulasyon ng enerhiya. Kinuha ni Alex ang Immortal Butcher at nagplanong tulungan siya. Sa kanyang pagtataka, hindi ito pinahahalagahan ni Emperor Gast. Matapos lumingon ay umiwas siya ng tingin sa kanya at sinabi, bakit ang isang tao ay nag-uudyok ng gulo? Magbel ka lang. Haharapin ko ang mga taong ito. How dare she say I'm a human na pumapasok at nagdudulot ng gulo? Sige. Teritoryo mo ito. You call the shots. Ibinalik muli ni Alex ang Immortal Butcher at nag-concentrate sa pag-alog ng Requiem Clock, pinabagal ang mga galaw ng masasamang Buddha. Gayunpaman, ang pag-iipon ng enerhiya ni Emperor Gast ay tila napakatagal. Ang espadang iyon sa kanyang kamay ay patuloy na nag-charge ng enerhiya. Walang magawa, sinabi niya kay Haring Sandros, Haring Sandros, halika rito at harangin mo sila sandali. Ano? Namutla sa takot si Haring Sandros. Emperor, hindi ko kaya. Masyadong makapangyarihan ang mga masasamang Buddha na ito. Hindi sila kayang tiisin ng isang Panginoon. At saka, napakarami nila. Tama na ang kalokohan mo. Go! Bubuhayin kita kung patay ka na. Noon lamang ito naalala ng mahiyaing Haring Sandros. Mukhang may ganoong kakayahan si Emperor Gast sa Hell Tower. Hanggat handa siya, maaari niyang buhayin muli ang mga hari ng impyerno ng walang hanggan. Siyempre, kailangan niyang magbayad ng ilang halaga. Sa katiyakan ng muling pagkabuhay, si Haring Sandros ay agad na naging matapang at hindi magagapi na para bang sinapian siya ng isang mandirigma. Direkta siyang sumugod patungo sa masasamang Buddha. Dagendong. Kayong mga kasuklam-suklam, mamatay kayo. Boom. Tarat-tarat. Isang pagsabog. Isang mas malaking masamang Buddha ang biglang bumaba mula sa langit at tinapakan ang ulo ni Haring Sandros. Tinadyakan siya nito hanggang sa mamatay ang paa nito. May natapakan ba ako? Ang kanyang katawan ay natatakpan ng gintong liwanag, ang masamang Buddha na ito ay 100 talampakan ng taas at labis mabigat. Maya-maya lang ay nalaman na niya. Tumingin siya sa ibaba, nalaman niya na natapakan nito ang isang ipis hanggang sa mamatay. Agad niya itong tinapakan ng ilang beses bago sumugod kay Emperor Gast. Si Alex at ang iba ay hindi nakatiis na manood. Ang taong iyon ay namatay sa isang walang kwentang kamatayan. Mahusay na spell ng muling pagkabuhay.
Tigaw ni Emperor Gast at itinuro si Haring Sandros na natapakan sa isang meat paste. Isang ulap ng usok ang biglang bumangon. Si Haring Sandros, na katatapos lang ng kamatayan, ay muling bumangon. Sa pagkakataong ito, nagpatawag siya ng itim na inkstone. Naging malaki ito sa hangin. Inampis niya ito ng malakas sa kalbo na ulo ng masamang Buddha. Bong! Tinamaan ng kalbo, naglalabas ng malutong na tunog. Isang itim na bukol ang nabuo sa kanyang ulo. Sa galit, ang masamang Buddha ay tumalikod at sumugod bago damapo ang isang sampal. Tigaw ni Blaze. Si Haring Sandros pala ay patay na muli. Masyado bang mahina si Haring Sandros o masyadong makapangyarihan ang masamang Buddha? Kung ang naunang stomp ay maaaring aksidente, ito ay masyadong hindi magandang tingnan kung siya ay namatay pagkatapos ng isang sampal. Mas masahol pa siya sa isang phyla. Mahusay na resurrection spell. Nabuhay muli si Haring Sandros. Bahagyang natatakot, hindi siya nang ahas na sumulong. Paano kung hayaan mo akong gawin ito? Sabi ni Alex. Humisi si Emperor Gast. Don't bite off more than you can chew. If you die, I will revive you. Ring your bell, kailan pa siya naging bell ringer ni Alex Rockefeller? Sige. Tumayo si Haring Sandros at hindi naglakas loob na gumalaw kahit isang kalamnan. Gayunpaman, isang yimbis ng tahimik na lumitaw sa likuran niya. Isa itong behemoth. Ito ay isang nilalang mula sa mas malalim na impyerno at naging na-convert ng masamang Buddha ng Derayenji Temple. Tila isang lobo na may 3 ulo na ang bawat ulo ay kasing laki ng bahay. Nang makita ng karamihan ang nilalang na ito, natigilan sila. Pilasan mo at tumakbo. Tigaw ni Lucrecia. Sa pag-aakalang sinabihan siya ni Lucrecia na tumakbo pabalik, tiyak na sinunod siya ni Haring Sandros. Dahil dito, direkta siyang tumakbo sa bibig ng behemoth. Crunch! Wala na siya. Mabubuhay kaya siya kung siya ay kinakain. Masyadong mahina si Haring Sandros, hindi ba? Walang magawang reklamo ni Alex. Sinabi ni Blaze, siya ay isang sibilyang hari ng impyerno. Ang lahat ng kanyang kakayahan ay umaasa sa aklat ng kalikasan. Siya ay walang silbi kung walang aklat ng kalikasan. Sabi ni Lucrecia, paano mo nasabi? Kahit papaano, lolo siya ng babae mo. Kawakas, tila natapos na ni Emperor Gast ang pagsingil ng kanyang enerhiya. Una niyang itinasang matalim, kumikinang na gintong espada at nilaslas ang napakalaking masamang Buddha na iyon. Matapos siyang pawiin ng isang suntok, nagpatuloy siya sa pag-charge sa unahan upang ilabas ang napakalaking golden wave. Lahat ng apektadong kasamaan. Ang mga Buddha ay nalipol. Gayunpaman, masyadong maliit ang saklaw ng pag-atake ng ultimate move na ito. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang isa pang gintong Buddha. Sa pagkakataong ito ay isang taong pamilyar kay Alex, ang matandang monghe, si Revealer Maha. Gayunpaman, na-corrupt na siya. Hindi lamang ang kanyang lotus throne ay itim, ngunit ang kanyang mga labi at mga kuko ay itim din. Inampis niya ang kanyang palad kay Emperor Gast, ang buong langit at lupa ay natatakpan ng mga itim na marka ng palad. Tisla na sigaw ni Emperor Gast. Sa pagkakataong ito, hindi niya na-recharge ang gininto ang espada. Sa halip, umabant siya gamit ang espada at nagpakawala ng mga matatapang na laslas. Ang serye ng mga aksyon na ito ay nagulat sa mga nanunood. Akala nila, mabangis talaga si Emperor Gast ng terminong ito. At saka, eye candy siya habang pinapanood nila ang laban niya. Siya ay napakarilag at mainit ang katawan. Ang kanyang mga lilang damit ay nakaumbok mula sa kanyang kilalang dibdib salamat sa kanyang masiglang paggalaw at iba't ibang banggaan. Isa lang siyang super girlfriend sa panaginip ng isang geek. Gayunpaman, napakalakas din ng tiwaling tagapaghayag na si Maha. Bilang karagdagan, maraming masasamang Buddha sa likod nila na sumali sa away. Biglang napagod si Emperor Gast sa pakikitungo sa kanila. Talaga bang hindi tayo makikipagtulungan? Tanong ni Lucrecia. Sumagot ang malaking Polaka, si Emperor Gast ay malinaw na isang agresibo at dominanteng babae.
Ang ibang tao ay kailangang makinig sa kanya. Kung hindi, baka bugbugin niya sila hanggang mamatay. Ang lugar na ito ay kanyang teritoryo. It's her home field anuman ang mga batas o domain. I think we better be obedient to avoid being innocently killed by her. Tumango si Blaze. I think so too. Siya ay may kakayahan sa muling pagkabuhay at hindi maaaring mamatay. Boom! Tarat-tarat. Isang pagsabog. Isang malakas na tunog ang maririnig. Pinigilan ni Revealer Maha si Emperor Gast. Pagkatapos, hinampas siya ng higanting lobo na may 3 ulo sa lupa at inipit siya, kaya hindi siya makabangon. Hoy! Bellringer at kayong mga lalaki, lumapit kayo at tumulong. Kung hindi, lahat ay tapos na. Sa wakas ay ibinuka ni Emperor Gast ang kanyang bibig at sinabihan si Alex at ang iba pa na kumilos. Jeez! Dapat kanina mo pa sinabi yan. Pumalaklak si Alex at nawala sa pwesto habang nasa kamay niya ang Immortal Butcher. Nang muli siyang lumitaw, pinutol niya ang lahat ng ulo ng lobo na may 3 ulo gamit ang kanyang espada. Isang ulo ang bumagsak sa harap ni Emperor Gast at halos madurog siya. Bahagya siyang napatulala. Ganun lang ba kasimple? Pagkatapos noon, galit na galit siya. Makasalanang tao. You're so powerful. Bakit kakampana mo lang at nanatili lang? Nagulat si Alex saglit. Pagkatapos ay tumingin siya sa hindi makatwirang Emperor Gast. Hindi ba pagbawalan mo ako? Mega powerhouse ka. Bakit naging masunurin ka? Ano? Tinunod ko ang utos ng masunurin, ngunit ako ay nagkamali. Umisi si Alex at nagmamadaling lumapit kay Revealer Maha. Hoy, matandang monghe. Ang iyong orihinal na kalikasan pa rin ba ay naroon? Natural na tumanggi ang corrupted Revealer Maha na sagutin si Alex. Itinaas niya ang kanyang kamay at inilapag ang isang sampal na naglalaman ng presyon ng isang malaking bundok. Boom! Tarat-tarat. Isang malakas na tunog. Inarang ito ni Alex ng suntok na nagpa-address kay Revealer Maha ng 100 metro sa isang kisap mata. Gayunpaman, masaya siyang nakipagtulungan sa matandang monghe sa underworld, kaya ayaw niyang talikuran ang pagkakataong iligtas siya. Sa sumunod na segundo, sumugod siya. At ipinatawag ang Fane's Axe bago tinatad ang trono ng itim na lote sa ilalim ng kanyang mga paa. Ding! 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 Ang itim na lotes na trono sa ilalim ng Revealer Maha ay nakakagulat na matibay. Malakas na kalansing ang ibinuga habang ang palakol ay tumama ng malakas. Gayunpaman, mahirap takasan ang pagkawasak ng Fane's Axe. Ang mga piraso ay pinutol. Gayunpaman, ang mga piraso ng tinadtad na itim na lotes ay agad na naging itim na usok. Pagkatapos ay gamulong ito at sumugod patungo sa katawan ng matandang monghe. Sa halip na panghinaan siya, pinatindi nito ang masamang aura na pumapalibot sa matandang monghe. Sa wakas ay gumapang si Emperor Gast mula sa napakalaking paa ng lobo na may 3 ulo. Tumugod siya sa tabi ni Alex na may hawak na espada. Fool! This is the Black Lotus of 9 generations. The more you back it, the few the seal will be. Mas kaunti ang pagkakataon ng matandang monghe na magising. Ano ang dapat kong gawin kung gayon? Ipasok mo ang kanyang katawan. Ha? Sumunod ka sa akin. Nagpakawala si Emperor Gast ng isang frontal slash gamit ang kanyang espada na nagdulot ng bitik sa dibdib ni Revealer Maha. Hinawakan niya ang kamay ni Alex at sinugod ito. Ang bitik ay mabilis na lumiliit. Halos sumara ang siwang nang makapasok silang dalawa dito. Napakasikip sa loob kaya mahirap lumingon. Madilim din at wala silang makita. Inilahad ni Alex ang kanyang kamay. Dahil dito, nakaramdam siya ng malambot na bahagi. Akala niya ay katawan iyon ng matandang monghe, ngunit laking gulat niya, may mali nang maisip niya iyon. Dibdib pala ng babae. Ngunit ang tactile sensation na ito. Ang kanyang mga damit ay hindi maaaring nahulog sa harap ng pagpisil, hindi ba? Bitawan mo yung kamay mo. Labis na inis ang Empress. Gusto niya itong talunin, ngunit walang puwang. She fought her way forward and said,
I'll blaze the trail ahead. Sumunod ka sa akin. Natapakan ng paa ni Alex. Pagkatapos ay nakipagtulungan siya at pilit siyang pinaakyat habang nagtatanong, saan pupunta ba tayo? Sabi ni Emperor Gast, sa puso ng matandang monghe. Ang Black Lotus of Nine Generations ay dapat na may nakatanim na binhi doon. Masisira lang ang Black Lotus of Nine Generations kapag nabunot na ang binhing iyon. Sige. Habang patuloy na gumagapang ang Empress, naglabas si Alex ng isang mahiwagang kayamanan para sa pag-iilaw. Pinaliwanagan niya ang lugar mula sa likuran para lamang makita ang lugar na parang ilang may laman na pader ng lukab. Pwede ba tayong lumiit? May biglang nahulog mula sa itaas at tumama sa ulo niya. Nang hawakan niya iyon ay napagtanto niyang isa pala itong bra. Nakasuot din pala ng ganito si Emperor Gast. Ito ay hindi nakakagulat. Hindi tama ang tactile sensation kanina. Apparently, ito ay talagang nahulog off. Pagkatapos noon ay nagmamadaling umakyat si Alex. Pakiramdam niya ay kumikilos ang matandang monghe. Maaaring siya ang nagpasimula ng labanan kay Blaze at sa iba pa. Bilang karagdagan, mayroong maraming masasamang Buddha. Kinailangan nilang bilasan. Bilasan mo. Inimok niya mula sa likuran. Siya ay kumilos bilang isang unan para sa Empress paminsan-minsan sa pamamagitan ng pagtulak na kataas ang kanyang mga paa gamit ang kanyang mga kamay. Bakit hindi pa tayo dumarating? The distance from the chest to the heart shouldn't be that long, right? Maling direksyon ba ang inakyat mo? Sumagot ang Empress, saan ka nang galing? Hindi mo alam ang ganitong pangkaraniwan kahulugan. Sa palagay mo ba ay nasa loob ng istruktura ng katawan ng lugar na ito? Ang lugar na ito ay nasa loob ng force field ng Black Lotus. Maaaring hawak ng buto ng mastasa ang pinakamalaking bundok. Iyon ang ibig sabihin. Nang magsalita ang Empress, napabulalas siya, hindi maganda. Black Lotus Fire. Dragon Realm of Greatin, ipagtanggol mo ako. Boom! Tarat-tarat. Isang pagsabog. Ang nagninangas na apoy ay tumangay pababa mula sa itaas na parang alon sa karagatan. Isang layer ng yin energy ang nagpoprotekta kay Alex, ngunit hindi pa rin siya komportable sa kabuuan. Sa sobrang init ay sumisingaw na agad ang pawis niya sa paglabas nito. Go on. Dapat malapit na tayo. Ang pagdating ng Black Lotus Fire ay nagpapahiwatig na naramdaman nito ang banta. Ang paraan ng Derayenji Temple ay hindi hihigit dito. Nagpakawala siya ng light beam sa susunod na segundo at sumugod sa napakabilis na bilis. Kawakas, sumiksik siya sa maliit at masikip na lugar na may nilalang. Sumunod naman si Alex sa likod niya. Ang nakita ay isang open space. Ang mga itim na bulaklak ng demonyo ay nasa lahat ng dako. Ito ang Demon's Shore. Ulalas ng Empress. Ano itong Demon's Shore? Hindi ba ikaw ang tagapagmana ng Saitigarba? Paanong hindi mo malalaman ito? Ang namumulaklak na mga bulaklak sa ang kabilang baybayin ay nagpapatunay sa pagiging Buddha. Ang namumulaklak na mga bulaklak sa Demon's Shore ay nagpapahiwatig ng isang utos sa mga demonyo sa tatlong kaharian. Sa pagsasalita tungkol dito, ang Empress ay sumangot ng malamig, ang Derayenji Temple ay ambisyoso. Gusto nitong utusan ang Hell Tower at pamunuan ang Netherrealm. Tinanong ba ako nito, Empress Gast? Ito ay nililigawan si kamatayan. Sisirain ko ang Demon's Shore ngayon din. Galit na galit siyang hamhampas, itinaas ang kumikinang na gintong espada at nag-charge ng enerhiya. Nakabantay si Alex sa tabi niya. Agad niyang nakita na ang mga multo na nakasuot ng itim ay kinunan mula sa itim na iba pang mga bulaklak sa baybayin at damapo bilang mga demonyo. Tigaw nila habang sumusugod kay Empress Gast. Nang walang ibang salita, si Alex ay naging isang arhat na may gininto ang katawan na may lumalakas na divine power. Namomayoho Rendekyo. Ang 10 Wheels Earth Incantation ng Saitigarba, Seal of Noble Light. Ang 10 Wheels Earth Incantation ng Saitigarba, Mahayana Righteous Seal.
Natuklasan niya na ang isang tao ay hindi sapat upang harapin ang marami sa mga demonyong bulaklak na ito, kaya agad niyang inilabas ang cleansing vase at tumawag kay Shelly para humingi ng tulong. Shelly, where are you? The asterisk man, Scrooge. Ganito ka naman umarte pagkatapos kong sabihin na wala kang bobs. Kung nag-aalala ka, gagawin kitang pares. Kung gusto mo, kaya ko silang gawing kasing laki ni Empress. Kay Gas. Sige. Pinandilatan ng katabi niyang Empress ang magagandang mata at malamig na tinitigan siya. Tapos boses ni Shelly ang lumabas sa cleansing vase. I don't want them. They're ugly as hell. Si Empress Gas, na ipinagmamalaki ng kanyang dibdib, ay malapit ng mabaliw. Kumpleto na ang pag-charge ng enerhiya sa sandaling iyon. Pinunot ng Empress ang kanyang espada at binagtas ang 100 talampakan bago ay ugoy ang espada na may milyon-milyong liwanag. Patayin. Hindi mabilang na itim na bulaklak ng Demon's Shore ang nalanto mula sa massacre. Gayunpaman, mas maraming bulaklak ang namumulaklak at nagkalat ng pollen. Mas maraming siksik na itim na demonyo ang dumaong sa lupa. O tae. Sa biglang pagbigkas ng Empress ng ganoon, natakot ang puso ni Alex. Nagmamadali siyang nagtanong, anong meron? Tinabi ng Empress, ito ay dapat ang panahon ng pamumulaklak sa Demon's Shore. Sa halip, hinigop nila ang enerhiya ng aking espada at pinabilis ang pamumulaklak. Nakatingin sa walang katapusang itim na flower bed, nagtanong si Alex, pwede ba tayong dumaan sa kanila? Ang Demon's Shore ay naglalaman ng maraming negatibong epekto. Ito ang pinakamahusay sa paglikha ng mga ilusyonaryong kaharian at nakakagulo sa isip. Ito ay karaniwang imposible kung gusto mong direktang dumaan dito at hanapin ang binhi. Kahit si Saitigarba ay hindi magawa, lalo pa ang isang baguhan na tulad mo. Sa pagkakataong iyon, automatikong nanginig ang cleansing vase ni Alex. Isang boses ang lumabas mula rito. Maaari kong subukan ito. Ang ganda ng boses ng babae, pero siguradong hindi kay Shelly. Whoosh! Isang babaeng nakaputing damit ang lumabas, kasunod ang flat-chested na si Shelly. Kinawian ng babaeng nakaputi ang kamay at kinuha ang cleansing vase. Isang sanga ng willow ang lumutang dito. Diyosa ng habag. Habang ang babaeng nakaputi ay umaawit ng ethereal melody, ang cleansing vase ay nasilaw, at ang isang maliit na fluorescence ay nagmula sa sanga ng willow. Nang makita ng mga itim na demonyong iyon ang fluorescence, agad silang umiyak at tumakas. Maging ang Demon's Shore ay mahirap labanan. Mukha namang saplade si Shelly habang sinasabi kay Alex, ang tanga mo. Hawak mo ang cleansing vase, pero ginamit mo pa iyon bilang kulungan ng baboy. Ang tidal cave ay selyado sa loob, at ang Diyosa ng habag ay nasa loob nito. Sa sandaling iyon, lumingon ang Diyosa ng pagkahabag, iwan mo sa akin ang lugar na ito. Dapat kayong dumaan sa malademonyong lupain at hanapin ang binhi. Sabi ni Shelly, ako ang gagawa ng tulay. Guys, go! Nagpakita ang Persephone's Folly Bridge. Ang Empress ay mapagpasyahan, go! Tinabi ni Alex kay Shelly, alagaan ang iyong sarili at huwag mamatay. Tumigil sa pangangarap. Pilasan mo at umalis ka. Whoosh! Hindi masakop ng Persephone's Folly Bridge ang buong kagubatan sa kabilang baybayin. Natapos ito sa kalagitnaan. Noon sinabi ng Empress, nakikita ko ang Black Lotus Seed. Doon. Sabi ni Alex, puntahan ko muna. Nagpakawala siya ng Buddhist lotus at sinubukang tumalon dito para tumawid. Ang ideya, kahit na mabuti, nabigong gumana sa realidad. Ang Buddhist lotus ay nasira kaagad. Nagmamadaling umatras si Alex at tumalon sa flower bed ng Demon's Shore. Thud. Pumagsak ang katawan ni Alex sa flower bed. Kasunod nito, nabuo ang isang malaking bunganga. Isang kalusko sa kanyang tainga ang tila may kausap at gumugulo sa kanyang isipan. Gayunpaman, mayroon siyang proteksyon ng banal na kapangyarihan. Pinalibutan siya ng mga sinag ng Buddhist light. Bam! May nahulog na iba. Si Empress Gastion. Ang babae ay tiyak na mas matimbang kaysa sa karaniwang tao.
Bago pa makatayo si Alex, mabigat siyang tinadyakan niya sa lupa. Rockefeller Brat. Rockefeller Brat. Napakadilim ng paligid. Hindi nakita ni Empress Gast ang anyo ni Alex, at pinatay niya ang ginintoang liwanag ng Budismo na inilabas niya kanina sa pamamagitan ng pagtapak. Akala pa niya ay tumakas si Alex. Sa ilalim ng iyong mga paa. Mahinang humikbi si Alex, ilang beses mo na akong tinapakan. Tinadya mo ba? Ikaw ang marangal na Emperador Gast. Hindi ako naniniwalang hindi mo ako nakita dito noong tumalon ka. Hindi ako tumalon. Nahulog ako, katwiran na sabi ni Empress Gast. Tapos naging seryoso ang mukha niya. May mga negatibong aspeto ng Demon's Roar. Itago mo sila bago tayo sumulong. Charge. Push. Imposibleng lumipad doon. Ang mga batas ng Demon's Roar ay naghigpit sa espasyo at maraming kakayahan sa loob ni na Alex at Empress Gast. Nakabuka lang ang mga paa nilang dalawa at tumakbo pasulong. Baliw. Ito ay hindi malayo. Ang binhi ay nasa lawa sa unahan. Sabi ng Empress habang tumatakbo at pinapatay ang mga itim na anino. Samantala, tumulong si Alex na alisin ang mga hadlang sa daan gamit ang mga awiting Budista. Kilala mo ba si Revealer Maha? Tanong ni Empress Gast kay Alex. Minsan akong pumunta sa underworld at nakipagtulungan sa kanya doon. Noon, ang matandang monghe ay hindi nasa ilalim ng kontrol ng masamang Buddha sa Derayenji Temple. Jeez. Napansin ko ang pagbabago sa sitwasyon sa loob ng Derayenji Temple noong panahong iyon. Kung napunta ako sa Netherrealm ng mas maaga, hindi ito magiging ganito. Gayunpaman, sa palagay ko kung nagpunta ako sa Netherrealm sa oras na iyon, namatay na ako bago ko siya mahanap. Sabi ni Empress Gast, walang posibilidad. Isa rin itong kalamidad na magagawa ng Netherrealm, iiwasan, ngunit ito rin ang tanging pagkakataon upang iligtas ang 3,000 mundo. To tell you the truth, noong ninakaw ni Revealer Maha ang mga gamit ko. Isang piraso ng damit na panloob. Tinama siya ni Alex. Tumahimik ka. Kailangan ko bang paalalahanan mo ako? Inis na pinandilatan siya ni Empress Gast at pinugutan ng ulo ang 3 demonyong nilalang na nabuo ng mga bulaklak sa kabilang baybayin gamit ang kanyang espada. Alam kong isa siyang sanglaan na Derayenji Temple na ipinadala para makalusot sa Netherrealm. Boom! Tarat-tarat. Isang pagsabog. Tinalakay ni Alex, pinatay ang isang maitim na demonyo na bumaril kay Empress Gast ng isang smack. Lumingon ang Empress at sumulyap sa kanya. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, nag-isip ako ng hindi mabilang na mga paraan sa oras na iyon. Kawakas, ginamit ko ang minor fate spell upang tukuyin ang hinaharap. Maaari ko lamang ayusin ang matandang monghe sa 18 palapag ng impyerno upang tulungan siyang makumplito ng matagumpay ang kanyang misyon. Ang pagsira sa Hell Tower ay ang tanging paraan tungo sa kaligtasan. Habang nagsasalita siya, narating nila ang pinakamapanganib na lugar ng lugar na ito. Mas malapit sila sa buto, mas advanced ang proteksyon. Tar-eret, tar-eret. Boom boom boom. Sunod-sunod na pagsabog. Nakapagtataka, isang kumukulog na kidlat na pulang nasa unahan. Nakatanim pala ang binhi. Sa loob ng isang pool ng kidlat. Nang subukan ito ni Empress Gast gamit ang kanyang sword, agad siyang gumuhit ng napakalaking rumaragasang bagyo na parang nararanasan ng pinakamalakas na kidlat na tribulation. Napatapak niya ang paa niya sa galit. Anak ng B***T. Siguradong pinaghandaan ito. Alam nitong pinakatakot ako sa kulog at kidlat kaya sinadya nitong nilikha ito. Bahagyang natulala si Alex. Gayunpaman, mabilis niyang sinabi, ipaubaya mo sa akin ang natitira. Tinabi ni Empress Gast, ito ang pool ng kidlat. Ito ay 100 beses na mas nakakatakot kaysa sa lightning tribulation na naranasan mo. Matitiis mo ba ito? Kidlat ang huli kong inaalala. Whoosh! Marahas na tumalon si Alex at tumalon sa pool ng kidlat. Hindi mabilang na kidlat kaagad na sumabog sa langit. Thud! Pumasok ang katawan ni Alex sa lightning pool at nawala.
Naramdaman ni Empress Gast ang pag-freeze ng kanyang dugo habang nakatingin sa kanya. Kahit na siya ay may malalim na paglilinang, isang bagay ang nagpasuko sa isa pa sa mundong iyon. Si Empress Gast ng Netherrealm ay nagkaroon ng katawan na naglalaman ng napakalaking yin, at mga bagay na may matinding enerhiyang yang ang kanyang kalaban. Talagang hindi siya nangahas na pumunta sa isang lugar tulad ng pool ng kidlat. Naminggaling siya sa paligid at wala siyang nakitang tao. Hindi naman siya pwedeng mamatay, diba? Kailangan kong harapin ang kaunting pag-atake sa kanyang lugar. Matapos bumigkas ng isang awit si Empress Gast, isang kaparehong Empress ang agad na sumugod at tumalon sa pool ng kidlat na may hawak na espada upang ibahagi ang pinsala. Gayunpaman, ang salamin na imahe ng Empress ay nawasak matapos tumagal ng wala pang 3 minuto. Pagkatapos, naglabas siya ng isa pang 7 o 8 mahiwagang kayamanan. Gayunpaman, hindi na niya nakitang muling lumitaw si Alex. Patay na ba siya? Umunat ang noo ni Empress Gast. Parehong itinuring na magkakasama. Ngayon ay namatay si Alex sa pool ng kidlat, nakaramdam siya ng sama ng loob. Rascal, hindi mo kaya at mahilig magyabang. Ito ba ay pagganap ng hindi takot sa kidlat? Gayunpaman, sa kasalukuyan ay wala siyang paraan upang tumawid pa sa lightning pool. Sa isang tiyak na sandali, ang kapaligiran sa pool ng kidlat ay biglang nagbago. Isang malaking puwersa ng pangakit at isang napakalaking puyo ng tubig ang lumitaw sa ibaba ng pool ng kidlat, na nagdulot ng napakalaking dami ng tubig sa kidlat ng pool na lumubog at lumubog ng ligaw. Ito ba ang tubig sa kidlat ay bumababa? Maaaring ito ay isang pagtagas doon. Sa isang malapitang pagtingin, ang tagapagmana ni Saite-Garbot, na ibinuko ang kanyang bibig, ay sumisipsip ng tubig palayo sa pool ng kidlat sa sobrang galit. Natigilan ang Empress. Kahit si Alex ang nagmana ng Saite-Garbot, hindi naman siya dapat magtaglay ng ganoong kakayahan, di ba? Saan napunta ang tubig na sinipsip niya? Whoosh! Matapos sipsipin ni Alex ang lightning pool na walang laman, tuluyang tumambad ang itinanim na binhi. Tumugod si Empress Gast instanti. Nagpakita ng nakaka-relax ng ngiti sa kanyang mukha, tinapik niya si Alex sa balikat at sinabing, "Good boy. Ang laki ng tiyan mo." Umiga si Alex. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Direkta ba nating hinuhukay ang binhi? Tanong niya, magkakaroon ba ito ng negatibong epekto sa Revealer Maha? Sabi ng Empress, sa totoo lang, hindi ko alam, ngunit palaging may presyo na babayaran. Handa ka na ba? Sasaksakin ko yan. Saksakin mo. Mas mahirap. Nag-build up ng momentum si Empress Gast. Pagkatapos, umungal siya at sinaksak ang kanyang espada sa napakalaking buto. Oof! Arg! Isang malungkot na hiyaw ang lumabas mula sa higanting namamaga na buto. Ang buto ng Black Lotus of Nine. Ang mga henerasyon ay nagpaikot-ikot na parang may sariling karunungan noon pa man. Gayunpaman, lumitaw ang walang katapusang Blackwater. Kasabay nito ang biglang paghinto ng katawan ni Revealer Maha na nakikipaglaban kay Blaze at sa iba pa. Narinig ni Alex ang boses ng matandang monghe. Amitabha. Holmes Diver Rockefeller, nandito ka na sa wakas. Iyon ang totoong matandang monghe. Kamusta ka? Kung hindi ko isasakripisyo ang sarili ko para iligtas ang iba, sino ang gagawa? Ang kupang mga salita ng matandang monghe. Pagkatapos ay sinabi niya, nauubusan na ako ng oras. Holmes Diver Rockefeller, ikaw ay nakatadhana sa Budismo. Nasa iyo kung mapipigilan mo ang masamang Buddha ng Derayenji Temple. Agad na sinabi ni Alex, matandang monghe, ang Derayenji Temple ay nasa ilalim ko na. Katumbas ko ang pagkakaroon ng susi ngayon, ngunit hindi ko alam kung nasaan ang keyhole. Kailangan mong ipakita sa akin ang paraan. Saan ako makakapasok sa Derayenji Temple? Mabilis na sumagot ang matandang monghe, ang daan ay nasa loob ng sutra. Ang daan ay nasa loob ng sutra. Om Mani Padme Hum. Go! Isang sinag ng liwanag ang sumugod sa noo ni Alex. Paulit-ulit ang boses niya. Ang daan ay nasa loob ng sutra. Ang daan ay nasa loob ng sutra. Arg! Biglang huminto ang boses.
Tinabi ni Empress Gast, patay na siya. Sa sandaling iyon, malapit nang gumuho ang espasyo sa lugar na ito. Tumugod din si Shelly at ang Diyosa ng habag. Pagtingin sa noo ni Alex, tinabi ng Diyosa ng habag, ang bulong ng buhay ni Buddha. Ikaw ang kasalukuyang Buddha. Napasapaw si Alex sa noo. Mawawala ang espasyo dito. Pilasan mo at umalis ka na. Itinaas ni Empress Gast ang espada at nilaslas pababa. Ang lumitaw sa unahan ay hindi isang bitek kundi isang buong lamat. Ito ay dahil nasira ang pundasyon ng Black Lotus of Nine Generations. Ang espasyo ng itim na lotus sa harapan nila ay nasa bingit din ng pagkawasak at babagsak anumang oras. Kaya, wala ng paraan upang bumuo ng matatag na batas. Go! Nagmamadaling lumabas ng space ang grupo. Nang bumalik sila sa labas ng mundo, sina Blaze, Lucretia, at ang iba pa ay nakipag-away sa mga masasamang Buddha. Maraming masasamang Buddha. Gayunpaman, hindi nag-iisa si Blaze at ang iba pa. Maraming mga Panginoon sa Hell Tower ang dumating upang tulungan sila. Ito ay hindi isang bagay na protektahan ang kanilang tinubuhang bayan, ngunit nais ng masasamang Buddha na ay assimilate at gawing kumpe ng kanyan sa kanilang panig. Sino ang handang gawin ito? Mahusay na resurrection spell. Muling ibinato ni Emperor Gast ang Great Resurrection Spell na ipinatawag si Haring Sandros mula sa estado ng kamatayan. Pagkatapos, kinuha niya ang aklat ng kalikasan sa kamay ni Shelly at ibinalik ito kay Haring Sandros. Si Emperor Gast ay natural na nagkaroon ng isa pang ultimate move bilang Supreme Queen of the Netherrealm. Rockefeller Brat, pumunta kayo at i-block sila sandali. Magsaset up ako ng formation at maninangil ng ultimate move. Tumango si Alex. Magkasama sila ngayon, kaya wala siyang sinabi at agad na sumugod kasama ang Immortal Butcher. Nilamon lang niya ang buong pool ng kidlat sa espasyo ng itim na lotus, at tama lang na gamitin ito para harapin ang masasamang Buddha ng Derayenji Temple. Bilang karagdagan, ang lakas ng pakikipaglaban ni Shelly at ng Goddess of Compassion ay hindi mahina alinman. Nagsanim puwersa ang iilan at halos magtulak sa unahan. Ilang sandali pa, nabuo na ni Empress Gast ang kanyang ultimate move. Direkta niyang binuksan ang isang special pinto at ipinatawag ang lahat ng iba pang mga hari ng impyerno pati na rin ang 108 reserbang hari ng impyerno sa ilalim na kaharian. Bukod doon, binura din niya ang paghihigpit sa loob ng aklat ng kalikasan at pinalaya ang lahat ng mga Panginoon sa Hell Tower. Kapag natalo mo ang masasamang Buddha na ito, lubusan kang mapapatawad. Patayin mo sila. Nang magawa iyon, nagmamadaling bumalik si Empress Gast at muling nakipagtagpo kay Alex at sa iba pa. Ang gintong haligi ng liwanag ay naruroon sa kalangitan sa lahat ng oras. Samantala, isang serye ng mga tekstong Budista ang gumagalaw ng ritmo sa haligi ng liwanag. Tila ang suporta ng Derayenji Temple na makalusot sa Hell Tower. Kung ang gintong haligi ng liwanag mula sa Derayenji Temple ay hindi mawawasak, ang masasamang Buddha na ito ay patuloy na bababa. Maaari nilang makuha ang enerhiya ng Derayenji Temple, mabuhay ng walang hanggan, at bumalik sa buhay, sabi ng Diyosa ng habag sa karamihan habang nakatingin sa gintong haligi ng liwanag. Napaisip si Alex sa huling salita ni Revealer Maha. Nasa sutra ang daan. Ano ang ibig sabihin ng huling salita ng matandang monghe? Kailangan pa ba nating maghanap ng sutra? Miss Goddess of Compassion, alam mo ba kung ano ang sutra? Tumingin ang Diyosa ng habag kay Alex. Mayroon kang Buddha's life wheel. Ikaw ang Buddha. Iyan ang tanong na dapat mong itanong sa iyong puso. Tinabi ni Shelly, siya ay isang philanderi. Wala itong silbi kahit nasa Buddha's life wheel. Iniling mo sa kanya na hanapin ang sutra, ngunit siya ay may mga mata lamang para sa Fair Maiden's Heart Sutra. Sabi ni Alex, naiintindihan ako ng flat-chested na si Shelly. Nagtanong ang Diyosa ng habag, ano ang ibig sabihin ng flat-chested? Sabi ni Alex, oh, it means mayaman. Arg. Bakit mo ako kinakagat? Napakagat si Shelly sa bewang ni Alex.
Ang napakalaking sakit ay naging dahilan upang siya ay magpakawala ng automatikong pagtatanggol na pinilit na ilabas ang mga tekstong Budista ni Saityagarba. Naiintindihan ko. Yung mga Buddhist na teksto sa loob ng gintong haligi ng liwanag. Hindi ba bahagi ng sutra ang mga Buddhist na teksto? Ang isang sutra ay naglalaman ng mga Buddhist na teksto. Kung gusto nating pumasok sa Derayenji Temple, kailangan nating i-on ang trail sa mga gintong tekstong Buddhist na iyon. Isang kapritsyo ang sumalubong kay Alex. Ganito ang naisip niya. Ito ay isang hula lamang. Bagaman mahirap sabihin kung ito ay tama, maaari niya itong subukan. Empress, tulungan mo ako. Ang lakas ni Empress Gast ay marahil ang pinakamalakas sa mga babaeng naruroon. Noong una ay inisip niya na ang Peacock Heavenly King ay isang tunay na hari, ngunit kalaunan ay natuklasan na siya ay isang baguhan na ganap na kumilos bilang isang bystander. Hindi kasing ganda ng role niya si Haring Sandros. Huwag kang mag-alala. Ang aking mahabang espada ay walang kapantay. Forget what they doing, keep on